Iba't ibang mga minister at leader sa Timog Silangang Asya ang nakibahagi sa pagbubukas ng 35th ASEAN Socio-Cultural Community Meeting. Dito pinuri ang bansa sa pagdaraos ng high-level forum para sa ASCC. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Formal lang binuksan ngayong araw ang 35th ASEAN Socio-Cultural Community Council meeting na dinaluhan ng mga ministers at leader mula sa Timog Silangang Asya para ilatag ang isang people-centered agenda para sa mga taon na darating. Titignan ng mga socio-cultural ministers mula sa ASEAN region ang naging implementasyon ng ASEAN Blueprint 2025 at para lalo pang palakasin ang family development efforts, social protection systems at youth empowerment initiatives sa rehiyon. Nakatuon rin ang pagpupulong sa pagpapalakas ng ASEAN community sa pamamagitan ng collective leadership at regional collaboration. Ngayong taon, nakatuon ang Pilipinas bilang ASEAN Chair sa RISE ASEAN Framework na binubuo ng 4 na strategic priorities. Ito ay ang resilient and empowered families, inclusive development, smart youth and innovation at environmentally sustainable and food secure future. Kumakatawan ang nasabing agenda sa pagbabago ng strategy ng ASEAN mula sa simpleng pag-abot sa isang komunidad patungo sa sustainable at pagbabago ng isang matatag na komunidad na nagbibigay diin sa pamamahalang nakasentro sa mga mamamayan ng 11 ASEAN member states. Sa kanyang talumpati, sinabi ni ASEAN Deputy Secretary General for Socio-Cultural Community, San Luin, inihimok niya ang pagkakaroon ng kolektibong pamumuno para harapin ang mga paparating na hamon. The challenges confronting our regions are increasingly complex and evolving, often resulting in economic pressures and social disruptions that threaten the well-being of the people we are committed to serve and protect. Pinuri rin ni San ang Pilipinas sa pagdaraos nito ng high-level forum para sa ASCC, kung saan nanawagan ang Pilipinas na hindi lamang palakasin ang mamamayan ng ASEAN, kundi magkaroon ng konkretong commitment ang mga bansang kasapi ng ASEAN na gamitin ang kanilang mga mamamayan para maging bahagi ng pagbabago. Empowering our people is not only a programmatic priority, but also a cornerstone of our community building efforts and a catalyst for regional integrations. Given the increasing and evolving challenges our region faces, our people must be well positioned to adapt, innovative, and ultimately drive human-centered and inclusive sustainable development across the region. We must advance tangible actions that equips our people with opportunities and resources to maximize their potentials while investing in their holistic development. Para naman kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, nais ng mga kasapi ng ASEAN na magkaroon ng mga konkretong resulta na magtataguyod ng katatagan at seguridad sa mga mamamayan ng ASEAN, kung saan binigyan din rin ito ang pangangailangan para sa makabuluhang kooperasyon at dialogo sa pagitan ng mga miyembro ng ASEAN. The work of this council has profound impact. Behind our policy frameworks, our communities seeking stability, ASEAN citizens aspiring for opportunities, and families striving for security. We are committed to ensuring that discussions result in concrete and measurable outcomes. We seek to foster dialogue that is constructive, inclusive, and grounded in the realities of our people. Our theme, Navigating Our Future Together, challenges us to move beyond formalities toward meaningful cooperation and complementation, aligning our ambitions and strategies with compassion and through the lens of our community's actual experiences. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.